Ang halimaw sa ilalim ng bundok. Mataas ang buwan na nagbibigay ng malamlam na liwanag sa matatarik na bangin ng bundok Everett. Ang mga naglalakbay mula sa iba't ibang sulok ng kaharian ay bumulong-bulong tungkol sa isang madilim na nilalang na nagtatago sa kailaliman nito, isang halimaw na sinasabing ipinanganak mula sa mga bangungot ng lupa mismo. Kaya't isang grupo ng matatapang na kaluluwa ang naglakbay, umaasang haharapin ang mga kababalaghan na nag-aabang sa ilalim ng bundok. Kabilang sa kanila si Darian, isang veteranong mandirigma na may mga sugat na nagsasalaysay ng mga labanang matagal nang nangyari. Kasama niya si Elara, isang matalinong magnanakaw na mabilis ang mga kamay at mas mabilis pa ang utak, at si Talion, isang salamangkero na ang kapangyarihan ay patuloy na lumalago, ngunit ang puso ay puno ng pagnanais na patunayan ang sarili. Sama-sama nilang tinahak ang landas, ang kanilang mga yapak ay umaalog sa nakakatakot na katahimikan. Habang sila'y lumalapit, lalong naging madilim ang bundok. Ang hangin ay naging mabigat, puno ng isang hindi likas na lamig. Mga kakaibang tunog ang umuukit sa paligid, mga bulong ng hangin, mga umuungol na tila hindi matukoy, at ang pinakapayak na tunog ng mga pangil na gumugulong sa mga bato. Narating nila ang puso ng bundok. Biglang yumanig ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Itinaas ni Darian ang espada, iniwasan ni Elara ang kanyang pana, at ang mga kamay ni Talion ay nagsimulang kumislap ng mahikang enerhiya. Malapit na, bulong ni Elara, ang mga mata niya ay mabilis na gumagala sa mga anino. Biglang sumabog mula sa lupa ang isang napakabigat na kamay, ang mga pangil nito ay parang mga pangil ng pangil sa liwanag ng buwan. Ang mga mata ng halimaw ay kulay dugo, at ang katawan nito ay isang baluktot na pinaghalong bato at laman na halos hindi matukoy mula sa mismong bundok. Umiwas ito at nagsimulang rumagasa ang isang shockwave sa buong kuweba. Itinaas ni Talion ang kanyang tungkod at nagpadala ng isang bolt ng arcane energy, ngunit mabilis ang halimaw. Tumalon ito at itinulak siya ng malakas na braso. Si Elara ay mabilis na gumulong upang iwasan ang napakalaking palo, at nagpalabas ng isang pana patungo sa kumikislap na mata ng nilalang. Tumagos ang pana sa laman, ngunit ang halimaw ay walang takot na umungol na parang walang epekto. Sumugod si Darian, ang espada ay taas-taas. Tumalon siya patungo sa naka-expose na dibdib ng halimaw, itinaga ang kanyang espada ng malalim sa matigas na balat. Ngunit pagdapo ng espada, ang bundok ay nag-uga, at nagsimulang gumaling ang nilalang. Ang mga sugat nito ay parang nagiging isa ulit na parang nagbabalik ang bato. Kailangan natin itong patumbahin bago pa ito magpagaling, sigaw ni Darian, iniiwas ang espada at umatras habang ang halimaw ay muling pumutok ng mga pangil. Si Talion, na nahirapan ng tumayo, ay sumigaw, kailangan nating sirain ang puso nito, ang puso ng bundok. Nagmamadali si Elara. Ang puso, tanong niya. Pero saan? Bago makasagot si Talion, ang napakalaking paa ng halimaw ay bumagsak, na nagpatumba sa tatlo sa ilalim ng bigat nito. Si Darian ay nakaiwas, ngunit si Talion ay naipit sa ilalim ng pangil ng nilalang. Walang oras, nagsimula si Elara na umakyat sa katawan ng halimaw, mabilis at maingat, upang hanapin ang anumang kahinaan. Hindi nagtagal, nakita niya ito, ang tumibok na puso, nakatago sa loob ng dibdib ng halimaw, pinalilibutan ng matutulis na bato. Ang puso niya ay kumabog ng mabilis. Kumuha siya ng isang maliit na kutsilyo mula sa kanyang sinturon, na kumikislap ng isang asul na enerhiya. Walang ibang pagpipilian, kailangang tumaas at tumama sa puso ng halimaw. Sa isang mabilis at tumpak na galaw, itinaga niya ang kutsilyo sa puso. Humiyaw ang nilalang sa sakit, nanginginig ito ng malakas. Magsisimula na ring gumuho ang buong kuweba, habang ang katawan ng halimaw ay nagiging abo. Si Talion ay nakalaya, nagbigay ng proteksyon sa kanila gamit ang isang shield sa sandaling bago pa matamaan ng mga malalaking bato. Ang bundok ay sumabog, parang tinamaan ng sakit at pumutok ang kanyang mga bituka. Ang buhay nito ay pumasok sa lupa. Kung nagustuhan mo ang nakakakilabot na kwento ito, huwag kalimutan mag-like, mag-comment, mag-subscribe sa aming channel, at pindutin ang notification bell.